Yo, what's up mga kaibigan? Nalina tayo magkwentuhan. Si LeBron James at Stephen Curry ay posibleng ang pinakamatinding rivalry sa huling dekada ng NBA. Sila nga ay dalawang all-time great na kinoconsider bilang mukha ng NBA at perfect face for the league nga kung tawagin dahil sa kanilang malinis na record sa labas ng court. Walang kaso o ginagawang paglabag ng mga batas mga kaibigan. Kaya naman pwede nga sila ma-promote ng NBA. Silang dalawa nga ay parehong napakagaling na players subalit kung marunong kang tumingin ng basketball, si LeBron at Curry ay may perfect style of play para sa isa't isa. Ang kanilang pick and pop play nga ay pick your poison mga kaibigan. Isang play ito na napakahirap bantayan dahil kapag nalipat ang tao ni Curry kay LeBron ay kawawa nga ito at kakalabawin lang ni LeBron. May pupwersa ang depensa na mag-double team na magre-resulta sa mga open teammates at kaya ngang gawin ni LeBron ang mga pasa mula sa double team. Kapag nalipat naman kay Curry ang tao ni LeBron ay madalas mabagal ito para masabayan ang bilis ni Curry so mismatch din. Kapag hindi naman sila nag-switch ay split second lang ang kailangan ni LeBron na miscommunication ng depensa at kaya na niyang umatake sa basket na dahilan ng pag-collapse ng depensa. Habang kay Curry naman ay kapag ang tao niya ay nagdalawang isip kahit half second na nga ay tiyak na magbabayad ka dahil sa tindi ng kanyang shooting. Ang tendency nito ay nagmamadali nga ang depensa. Kaya naman isang fake lang ni Curry ay napakataas na ng mga talon nito dahil ang bilis nga ng kanyang release. Isa nga sa mga underrated skill ni Stephen Curry ay ang kanyang pag-set ng screen. Ang tandem nga ni LeBron at Curry ay tila ba pairing ni Curry at Draymond Green sa Warriors subalit gawin mong 100 times better si Draymond at mas may kakayahan na gumawa ng puntos at mag-take advantage sa mga mismatch. Samahan mo pa ito ng Kevin Durant, Anthony Edwards, Joel Embiid at iba pa. Talagang napakahirap nga talunin ng Team USA dahil kapag nag-double team ka sa isa ay ipapasa ito sa isang player na may kakayahan din na gumawa ng 30 points o higit pa sa isang game. Tiyak nga na hindi problema sa kanila ang pagiging fit na LeBron at Curry sa isa't isa. Ganun pa man, back to reality nga sila. Babalik na sila sa kanilang mga koponan sa NBA kung saan pareho silang hirap na makapasok sa playoffs sa napakalalim na Western Conference na inaasahan ng na mas lalakas pa sa susunod na NBA season. Back to reality nga sila mga kaibigan. Instead of Kevin Durant ay sila Andrew Wiggins at Jared Vanderbilt na ang nakatayo sa corner. Babalik nga ulit sila LeBron at Curry sa NBA kung saan kailangan nila na gumawa ng mga MVP numbers bawat game kung nais silang mabigyan ng tsansa na manalo ang kanilang team. Ganun pa man ay kung may isang bagay man nga tayong natutunan sa Olympics na ito ay si LeBron, Curry at KD pa din ang best players ng Amerika. Kaya ka pa din nga nilang dalhin sa championship as long as mapapalibutan mo sila ng mga tamang players. Kapag sinama mo nga ang best of the best ng Amerika ay silang tatlo pa din ang nangingibabaw o patunay na lamang ng kanilang galing given na 39 years old na si LeBron, 36 na si Curry at 35 naman si Kevin Durant. Sa mga edad na ito ay kadalasan retired na nga o kaya naman nagpapainit na lamang ng kanilang pwede sa bench ang mga players. Subalit ang tatlong to ay pinapangunahan pa nga ang kanilang bansa sa gintong medalya sa Olympics. Malaking credit din nga sa kanilang mga teammates, subalit ang napanood natin na performance sila ay patunay ng mga legendary players silang tatlo. Ano ba masasabi nyo tungkol dito?